guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Sagittarius! Sagittarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading at nagpapasalamat po ako sa mga nag-request po ng tarot reading at saka nung serbisyo ko po na kung ano ang parating sa inyo next month or this year kasi February pa lang naman tayo. So, meron naman ako mga example na monthly ina-upload ko naman po pero general po kasi yun, so malamang na hindi lahat sa inyo, lahat kayo na makaka-resonate. And then pwera pa po dyan sa serbisyo kong yan, tarot reading, at ako anong parating sa next month or this year, or baka yung iba sa inyo next year, gusto nyo pang malaman, pwede nating malaman yun sa baraha. And pwera pa dyan, wala pong additional fee or additional charge, pero inaalam ko po kung ano ang soul contract nyo sa inyong person, sa asawa nyo, sa karelasyon nyo. Okay? Kung ikaw magpapahula sa akin, aalamin ko kung ano ang soul contract mo sa person mo. And then, no additional charge po yan. At ang intention ko po sa pagbigay sa inyo kung anong soul contract nyo, dahil inaalam ko nga yan. So, kasi palagi ko sinasabi dito sa aking YouTube channel, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan, ma-heal nyo ang inyong sarili, at magkaroon kayo ng self-love. Ganon din po yan sa soul contract. Kaya inaalam ko para mabigyan ko din po kayo ng kamalayan. Ma-realize nyo na itong person na yan, meron pala kayong soul contract. Okay? Hindi nyo namamalayan, yung karelasyon nyo, soulmate nyo na pala yan. Okay? Or romantic soulmate nyo na pala. Tapos napakawalan nyo pa. Okay? So kahit ano pang soul contract ang meron kayo, naging magkarelasyon kayo, kahit nasabihin mo may soul contract or wala, still kailangan respetuhin nyo ang bawat isa. Hindi lang siya, hindi lang ikaw. Okay? Ang bawat isa. So ngayon, Sagittarius, alamin natin kung ano ang hamon ng tadhana sa iyo. At ikaw nang bahalang mag-adjust sa gender mo, sa edad mo, at kung anong klaseng relasyon ang meron kayo. Pero simulan natin alamin sa energy mo, Sagittarius. Okay? Energy ni Sagittarius. Mm-hmm. 1, 2, 3, 4, 5. Ito na lang. Ito ang esoteric na 5 baraha mo. Natatayuhan na ito. Mangkaitis. And then, Bensai Tem. May rimas. Sorry ha, naka-Japanese kasi. Kaya hindi ko na siya aanayin sa inyo. Okay. So, dito sa mga baraha mo, Sagittarius, nakikita ko sa'yo yung energy mo. Meron kulang ka sa balance, Parang nagiging one-sided ka lang. And malamang na kung ikaw ang Sagittarius na may karelasyon or asawa, masasabi ko na kulang din, walang pagkakaisa. Malamang na may conflict kayo ng person mo o yung mga opinion nyo sa isa't isa ay magkasalungat. At hindi nyo dinidiscuss talaga ng maayos kung ano ba yung pinaka issue. At tingin ko, yung iba sa inyo, parang bigla na lang nag-walk out, nagalit, umalis na lang, na walang closure. Parang kailangan kayong maggumawa ng mga decision dito. Tingin ko, yung mga decision na kailangan pagpilian nyo or kailangan yung magdeklara ng kung ano ba yun na tingin ko mabigat, hindi ganon kadali na para, sige, oo, ganon na tayo. Hindi ganon Masasabi ko mabigat, kaya nakakita ko na mahirap magbitaw or nahihirapan kayo magbitaw. Kaya parang lumalabas dito yung pag-aalinlangan mo. Alinlangan mo to Sagittarius. Maaaring yung person mo din, ganon ikaw na mag-adjust Kung sa tingin mong baliktad, ikaw na mag-adjust. Hindi to personal reading para sa isang Sagittarius. Okay? Walang tama at mali. At kung gusto mong maging tama, mag-request ka ng personal reading ng para sa iyo lang. Okay? Doon tayo magpo-focus sa sarili mong enerhiya.
Ngayon ito ang nakikita ko ano. So meron kayong napakalalim or may kailangan kayong bagay na pagdesisyonan na malamang ikaw at ang person mo hindi gano'n kadali. Kaya namumuo yung pamomroblema. Kasi yung person mo eto ang iniisip, ikaw naman eto ang iniisip. So paano? Anong gagawin natin ngayon? Ano ang pinakadesisyon? Mukhang wala dahil mabigat. Maring iba sa inyo, yung mga bagay sa inyong pang-araw-araw, meron kayong kung ano man yan, nagkaroon siguro din kayo ng pressure. At nakikita ko na pareho yung pinahihirapan ang mga sarili-sarili nyo dito. Sagittarius. Tingin ko Sagittarius, maring ikaw lang or ang person mo na hindi nyo nakakita ang mga personal na halaga at sistema ng paniniwala ng bawat isa. Masasabi ko para mas makatiyak kayo, mas mapag-aaralan nyo ang mga kaganapan na meron kayo. Kailangan alamin nyo kung anong bang sistema. Malamang ang ibang Sagittarius dito, naging tagilid ang samahan nyo. Mukhang naging tagilid kayo dito. Kasi lack of communication or maaring yung isang partido lang ang masasabi kong mainit ang ulo. Tapos yung isa parang ayaw na lang sigurong umano. Maring ikaw Sagittarius, mainisin ka, magagalitin ka, madali kang magalit, madali kang maaburido. Kaya yung isa, parang hindi naman tahimik na pag-uugali, pero parang manahimik na lang, tatalikuran ka na lang, para wala ng gulo. Kaya ang nangyayari, naiiwang magulo ang inyong samahan kasi lack of communication. Or dahil sa may mga maling interpretasyon na masasabi kong baka ikaw ito, Sagittarius, umiiwas ka sa responsibilidad mo, obligasyon. Kaya masasabi ko na mahina ang pundasyon. Tingin ko sa'yo, nagiging malamig ka sa person mo, hindi mo iniisip yung pinaka kabuuan ng inyong samahan. Alam mo yun? Nakakita ko sa'yo dito, Sagittarius. Kung sa tingin mo, hindi ako yan. Di, ikaw nang bahalang mag-adjust. Anuhin mo na lang kung sa person mo to. Renewal of peace, angel number 13. And then, infinite blessings, angel number 17, 131. And then, 47, 747, laughter, 34. Vulnerability and hope and happiness. Okay. Alam mo, Sagittarius, parehong tulog yun dito. Tapos dito parang nasa ere sila, Ito, nakapikit, tulog. Meron kang iniiwasan talaga dito, Sagittarius. Or siguro yung iba sa inyo iniisip mo na, ay okay lang sa akin kung talikuran niya ako, iwanan niya ako, kasi marami naman akong choices, marami akong option, marami akong mapagpipilian, marami akong posibilidad, hindi lang ikaw ang ko, ganyan. Siguro yung iba sa inyong Sagittarius, ganun ang mo, ganun ang pananaw mo para sa sarili mo. Kaya naman yung iba sa inyo nagiging talagang lack of communication kasi wala na parang yung isa nagalit, nag-walk out. Ngayon, ano ngayon? Bahala ka sa buhay mo. Basta ako, dito ako. Matutulog ako sa ibabaw sa ilalim ng puno, sa ibabaw ng dahon. Ngayon, imbis na magkaroon kayo dito ng pagkakaayos, yung person mo, ganun din. Ayaw niya na makapag ikaw din, ganun din. Ayaw mo na, nagpapataasan kayo dito ng area, At ang person mo, dahil sa mga kaganapan na meron kayo, alam mo itong person mo, meron din siyang mental health issue. Kaya nga sabi ko kanina,
kung nakakita mo lang ang mga personal na sitwasyon or personal na kung anong kaganapan ang meron sa person mo or the same din yung person mo, kaganapan sa'yo. Kasi hindi kayo open sa isa't isa. Oo, nakakita ko masaya kayo, pero yung saya naman pang-ibabaw lang, alam mo yun? Pero yung tunay na kasi ang alam mo para lumalim ang samahan niyo ano, ang inyong pagmamahalan, kailangan kasi na andun yung tiwala. Tiwala at saka open kayo sa isa't isa. No, which is tingin ko, ano lang eh, ang mababaw ang inyong samahan. Ano? Parang magdi-date, oo, masaya, ganun. Bibilhan ng kung ano. Tapos, pero yung pinaka-relasyon talaga na alam mo yung pamilya ko may ganito, ganito. Ganun ba? Ako sa trabaho ko meron. Yung nag-share ng bawat kaganapan sa bahay, sa office, di ba? Wala kayo nun. Mag-share man lang parang labas-pasok sa tenga, labas sa kabila. Walang pakialam kung ano. Wala ring masasabi kong ang tawag dito yung parang advice na ibibigay. Parang wala eh. Hindi ganun ang relationship niya na nakikita ko. Then, katulad ng sabi ko nga, malamang itong person mo meron din siyang mental health issue. Or baka dati nang meron. Ano? Or itong person mo, malamang na yung sarili niya din binigyan niya ng limitasyon. Kaya hindi na siya masyadong active. Pagka wala talaga siyang gana, rest. Pag gusto niyang maglamyerda, gumawa ng gimmick, o mag-aano siya din, panibagong rest, then hindi niya alam kung saan talaga siya pupunta. Yung pinaka-destination niya, yung goals niya, kung ano bang gusto niyang ma-achieve sa isang relasyon or sa isang samahan, mukhang meron siyang limitasyon na nilalagay sa sarili niya. Ang samahan niyo, Sagittarius, malamang feeling nitong person mo, parang, wala naman akong kakayahan eh. Ganon eh. Yan ang nararamdaman niya. Wala siyang kakayahan na magdesisyon. Baka ikaw rin, Sagittarius, ganon ka rin, or etong person mo lang na palaging walang hindi alam kung paano magdedesisyon, hindi alam kung paano parang alanganin siya eh. Alanganin kung anong sasabihin, kung ano na lang ang sasabihin ng iba. Oo siguro nga ganun. Parang nadadala siya. Alam mo yon? Hindi yung for example lang ha, Sagittarius, pag hindi kung meron siyang, let's say, barkada niya, yung or close friend niya or family niya, may sinabi, hindi niya pag-iisipan kung ano ba yung, let's say na, paano kaya kung i-apply ko na yung ganito, yung ganyan. Wala siyang ganun. Parang pag sinabi, sige, diretso na siya. Kaya, kung hindi naman, may takot din siya, kaya nag-aalangan. Kaya, bottom line, walang gana, hindi kumikilos. Kaya kung ano na nasasabihin ng tao, sige, yun na lang, ganyan na lang. Doon siya. Or may ugali siyang pabago-bago. Tapos kakapabago-bago ng niya, tinamad din itong kumilos. Hindi na, wag na. Parang, okay na yun. Yung ganun. Kung ayaw niya, di wag. Parang meron siyang ganung klaseng hindi siya masyadong active, alam mo yun. Kaya tingin ko itong person mo, hindi siya concrete kung mag-isip. Parang empty yung feelings niya eh. Alam mo yun, Sagittarius? Ganun ang ng person mong, mababaw. Ayun. Mababaw. Yun siya mismo eh. Ang involved sa kaganapan na parang, halimbawa sa basketball, for example lang ha, naghahanap ako ng perfect word para halimbawa, kahit sabihin mong sub ka lang, kumbaga, pinasok ka na ng coach nyo sa game. Ngayon, hindi ka regular. Kumbaga, kung sino lang yung masugatan, mapilayan, ma-foul, ikaw ang isasalba doon. Ngayon, etong person mo, parang dapat meron siyang responsibility doon, or magpakitang gilas para makakuha ng point. Pero itong person mo, wala siyang ganun. Parang
Eto nga, pumasok sa relasyon na andito na siya, pero wala eh. Wala doon yung pinakakaluluwa niya. Alam mo yun? Wala doon yung energy niya. Pero gusto niya makapagrelasyon. Gusto ka niya. Pero hindi siya ganun ka in na in. Kaya nga alanganin, tapos mahina ang loob, walang balanse, kaya nga mental health issue ang labas nito, yung iba sa inyo. And then yung iba naman talagang alanganin na takbo ng utak. Kaya mukhang mahirap pag may ganyan Kaya kung ikaw ang Sagittarius na talaga naghahanap ng matinong karelasyon, mahihirapan ka. Mas makakabuti siguro na mag-isip ka na lang or baka naman vice versa kayo. Ikaw ang mahirap na iba ka ikaw ang Sagittarius na walang concrete na pag-iisip, Pero kung ano pa yan, feeling niya kasi parang yung mga kaganapan na nangyayari sa inyo, parang kaganapan niyo ng ibang tao, yung ganun. Uy, hindi. Ikaw, ikaw ang nasa sa relasyon. Dapat ikaw ang maano dyan. Ikaw ang apektado, ikaw ang So, yung person mo or ikaw rin mismo Sagittarius, meron kang ganun na mababaw lang yung feelings na pumasok kayo sa relasyon na yan, naging mag-asawa kayo or naging mag-boyfriend-girlfriend kayo or kung ano man gender ang meron kayo, kayo lang nakakaalam yan. Pero pinasok mo yan, nakapagrelasyon ka, pinaalam mo yung yung damdamin mo, then dapat panagutan mo, di ba? 2, 3, 4. 2 nakuha ko. Sige. Saka alam mo na Sagittarius, tingin ko itong person mo, hindi niya talaga masyado dinidibdib yung mga nagaganap sa inyo. Kasi nga, una, mental health issue. At isa, kumbaga, ganyan yung katangian ng person mo, aspiration. And then, protection. Protection lumabas sa bravery. Magnificence, abundance, friendship. Alam mo, Sagittarius, kung ipagpapatuloy mo ang pakikipagrelasyon dito sa person na to, kailangan mo talaga maging brave, maging matapang. Okay? And ikaw ang maging magdala, ikaw ang mag-lead. Ngayon, syempre, palagi siguro kayong salungat dito dahil may pag-aalinlangan itong person mo, Pero nakakita ko kasi kulang sa concentration itong person mo to. Nadadala yung kalooban niya sa sobrang takot, sobrang obligasyon, kaya natutulog na lang eh. Natutulog na. Kasi may feeling din siya na guilt and then takot. Usually, ang takot, yung mga nararamdaman natin, from evil spirit yan, Kaya hindi tayo nakakapag-move forward kasi nauunahan tayo ng takot, na kung anong klaseng negatibong pag-iisip, na yan ang nangyayari dito sa person mo, kaya nagkakaroon siya ng mental health issue. Tingin ko, hindi niya kasi masyado dinadamdam or iniintindi yung sitwasyon ng meron kayo. Kung ikaw ang Sagittarius na naghahangad ka talaga ng matiwasay na pag-uusap or matiwasay na samahan, or dahil nga sa magkasalungat ang inyong pamamaraan, paniniwala, or maaring ikaw, umaasa ka na sa person mo. Parang, for example, kasi, bakit lalaki siya? Kumbaga, dapat siya ang magdesisyon, yung gano'n. Baka ikaw yung Sagittarius na gano'n, Pero tingin ko, kay lalaki ang person mo, kay ano pa ang gender, ikaw mismo, Sagittarius, kung anong gender mo, or anong gender ng person mo, anong klaseng samahan ang meron kayo, Parang, hindi mo kailangang itaya sa kanya, yung gano'n, umasa, yung gano'n. Maaaring ikaw din sa Sagittarius, meron kang ugaling umaasa sa kanya, and then ito rin person mo, gano'n din. Kaya ganyan ang nangyayari sa enerhiya, yung behavior. Mas inuuna kasi yung sariling takot or self-desire or yung sariling parang, kasi meron protection, di ba? Yung self-protection, parang umiiwas sa gulo. Parang kailangan protektahan agad yung sarili. Parang merong ganitong issue, hindi ako yan. Parang ganun. Inaano agad yung sarili, parang pinagtatanggol agad, na hindi naman pwede yung ganun, di ba? Kasi magkarelasyon kayo, magkasama kayo sa, meron kayong pinagsasamahan, meron kayong relationship dito eh. So, ang kailangan nyo dito, communication,
at saka tiwala, ano? Hindi lang porket ang samahan kasi hindi lang sa saya, kailangan na andiyan, yung hirap, ginhawa, lalo na kung naging mag-asawa kayo, 'di ba? Magbabaw kayo sa harap ng simbahan, 'di ba? Sa hirap at ginhawa. At saka ang pagiging magkarelasyon dapat hindi lang basta relasyon, magkaroon din kayo ng friendship dito. At itong person mo, tingin ko meron siyang mga hindi sinasabi sa'yo, mga tunay niyang damdamin na hindi niya maihayag-hayag sa'yo dahil nga nauunahan siya ng hina ng loob. Mahina ang kanyang loob, nakakaramdam din siya ng guilt, nakakaramdam din siya ng kung ano-anong sari-sari. Pero ang masasabi ko, itong person mo, hindi siya nakakaramdam ng kaligayahan sa piling mo. Hindi siya nakakaano. Which is, yun ang hinahanap niya. Umaasa siya. Parang iba yung nararamdaman niya. Maaring may time na hindi talaga siya happy. Yung pagngiti niya sa'yo, peke. Pero hindi naman all the time. Pero bilang isang karelasyon na ang hinahanap siguro nito yung pangmatagalan talaga. Pero tingin ko, wala doon yung kanyang motivation. Naghahanap siya ng, pangmatagalang relasyon. Pero wala yung motivation niya doon. Lack of stability siya. At puno din siya ng insecurity. Na malamang ng iba sa inyo, no, Sagittarius, sinisisi pa na, nito sa'yo. Yung ganong klaseng pag-uugali, yung negative side niya. Dahil, ganyan ang energy niya eh. Tinatago niya yun sa'yo eh. Or sa mismong sarili niya, hindi niya inaamin. Hindi niya matanggap na, na ganun pala siya. Actually, marami mga tao na hindi marami sinasabi na, hindi, kilala ko ang Aries, ganyan, ang Sagittarius, ganyan, ang person ko, Gemini, kasi ganyan. No, hindi mo talaga makikilala ang sarili mo. Kasi hindi mo pwedeng isarado ang karakteristik mo or pag-uugali mo sa isang zodiac sign lang. Dahil meron ka ding blood type, meron ka ring pamilyang kinalakihan. Kahit sabihin mo pareho kayong Sagittarius, magkakaiba pa rin ang ugali nyo. Magkakaiba pa rin ang energy nyo. Which is meron naman sinasabi talaga na pinaka may similarity ang bawat zodiac sign na Sagittarius or kahit anong zodiac sign. Pero etong person mo, ganun siya. So, naghahangad siya ng pangmatagalan na relasyon. Baka iba sa inyo, pareho kayong Sagittarius. Ikaw rin, Sagittarius, naghahangad ka ng pangmatagalan, pero alanganin ka naman. Wala talaga doon yung, alam mo yun, pagka lumaban ka, pumasok ka sa isang relasyon, dapat bigay todo di ba? Na andun yung handa mo ipaglaban yung karelasyon mo, handa mo siyang, kasi parang hindi naman pagmamay-ari mo, pero mahal mo yung tao, di ba? So, dapat poprotektahan mo yung inyong samahan. Kaya, dahil sa pagmamahal, lalabas yung tapang, lalabas yung kung ano man yung kakaibang mararamdaman mo na before hindi mo naramdaman. Ang kaso, parang ang nangyayari dito sa inyo, maring ikaw Sagittarius o itong person mo, parang during ng happy days lang, na andun lang. Pero pagka may problema, wala na. Parang nag-aano na. Hindi, walang kakayahang harapin, walang tapang na kung ano ba dapat ma-overcome na mga pagsubok, mga hadlang. Kaya tingin ko, hindi niya sinasabi sa iyo yung tunay niyang nararamdaman about sa inyong samahan, sa kanyang tunay na emosyon, at isa na rin dyan, yung hindi niya nakikita kasi yung future sa iyo. Maring itong person mo, Sagittarius, umiiwas siya sa mga, lalo na pag meron kayong yung public argument, yung ganun. Baka, for example, sa harap ng mga kaibigan nyo, pinapahiya mo siya, or kung saan ba sa karsada, yung ganun. Kaya, parang meron siyang ganong nararamdaman na parang palagi mo siya or mahilig kang pahiyain siya nasa harap ng ibang tao, or kung hindi man siya harap-harapan, nararamdaman ng person mo na ikaw, Sagittarius, sinasabihan mo siya ng mga negatibo behind sa back niya. Pag hindi siya nakaharap, para siguro sa iyo, Sagittarius, baliwala yun. Kasi
Siguro biro lang yun or siyempre magkarelasyon na tayo, wala yun. Siguro ganun ang ano mo, ang naiisip mo. Pero sa person mo, ayaw niya ng ganun. Parang tinatapakan mo. Kasi nga, ano nga siya eh, meron siyang konting masasabi kong madamdamin, parang pusong mamon. Kaya yung mga gano'n, hindi niya nasasabi sa'yo, pero ang totoo, ayaw niya ng yung mga ginagawa mong gano'n, yung pinapahiya mo siya sa harap ng barkada niya, or nagsasabi ka ng about na, kasi itong person ko, ganyan-ganyan, tapos minsan sa harap niya pa mismo, or minsan sa nakatalikod siya, na nalalaman naman niya, nakakarating sa kanya, at yun ang ayaw niya. Ayaw niya ng gano'n. At malamang meron ding ibang tao na nagsasabi sa kanya, kasi itong person mo, yung ano, si Sagittarius, ganito ang sinabi, ganyan-ganyan. Kaya, malamang yung iba sa inyo talagang lumayo na dahil yun na talaga ang pinaka naging trigger, naging ano, yun ang humadlang sa inyong samahan ano, na talagang hindi masabi sa iyo ng person mo na ayaw ng person mo Sagittarius yung mga negatibo mong ugali, yung mga yung pinapahiya mo siya sa tao, sinasabihan mo siya ng kung ano-ano na nakakarating sa kanya. Kaya yung iba sa inyo ganyan ang nararamdaman ng person mo ano. Hmm. Tingin ko itong person mo 'no, gusto talagang dumistansya yung iba sa inyo. Baka yung iba nakadistansya na talaga, lumayo na, hindi na nagparamdam. Nagulat ka na lang, bakit dati ang saya-saya namin nag-ano, ta's wala ng connection, wala ng communication, wala ng text, wala ng contact. Yung iba sa inyo blinak ka na. Hmm, kaya sa halip na meron pa kayong magandang dapat pagsamahan, malamang yung iba sa inyo na uwi na sa hiwalayan, wala na, na kahit na friendship wala, talagang totaling wala. Alamin natin kung merong pagbabagong magaganap sa inyo dito. Angel number 3814. Kaya alam mo talaga Sagittarius ano, kahit na sabihin mong karelasyon mo na yan, nagmamahalan kayo or hindi talaga maganda ang magsalita ka ng negative na kahit sabihin mong pabiro lang sa person mo. Kasi eto ha, sasabihin ko sa'yo Sagittarius, malamang hindi ka maniniwala pero ang mundo natin nag-change na. Okay? At medyo mahabang usapin ito ha, Sagittarius, pero makinig ka. Pero kung ayaw mo pakinggan, pwede ka namang mag-ano, pwede kang mag-skip. Alam mo Sagittarius, sa mundo natin ngayon, nag-iba na ang earth natin. Okay? Kung dati merong mga third eye, nakilala nyo mangkukulam, ganyan-ganyan, ngayon hindi na. Kailangan talaga spiritual eye ngayon. Discernment. Yung noon, ang mga mangkukulam, manghuhula, yung karamihan na gumagawa ng mga black magic, nagpapabalik, dahil iniwan sila ng asawa nila, ng karelasyon nila, mahal pa nila, gusto nilang pabalikin. Pero ngayon, ikaw mismo kaya mong gawin yan. Pabalikin kung Sagittarius, kung itong person mo nilayasan ka, iniwanan ka, pwede mong pabalikin. Pero para mapabalik mo yan, para kung gagawa ka ng affirmation, manifestation para mapabalik mo yan, kailangan mong kumilos din as a positive mindset, positive. Hindi lang sa pag-iisip. Ang kailangan mo mag-isip ka ng positive, magsalita ka ng positive, umaksyon ka ng positibo. Yan ang ilang mga bagay na kailangan mong gawin, lalo na kung gusto mong pabalikin itong person na to. Okay? At huwag ka nang pumunta sa mga manghuhulang ng gagayuma, nagpapabalik, negatibo yan. Okay? Kasi yung mga ganyang klaseng, marami yan eh, mga ganyang klaseng manghuhula. Okay? Marami na ngayong mga light worker. At kung ayaw mo magbayad sa manghuhula, ikaw mismo kaya mong maipabalikin yan, ma-attract, at kahit sabihin mong hindi naman lumayo na kaya lang magulo ang samahan namin talaga, complicated, maaari mong ikaw mismo kaya mong ayusin yan. Okay? Pero kailangan mo talaga dyan positive mindset, positive na pananalita, yung words na lumalabas sa bibig mo. Okay? Kasi lahat yan karma. Okay? Kung ano yung cost and effect yan eh. Kung ano yung nilabas mo, yun ang babalik sa'yo. Ngayon, kung naglabas ka ng katulad sabi ko kanina, baka ikaw ang Sagittarius na pinapahiya mo tong person. Maaaring hindi lahat sa inyo, no? Pero yung iba, pinapahiya mo yung person mo at dito ng mga energy ng person mo, ayaw niya ng ganun. Pero hindi niya masabi-sabi sa'yo. Or, let's say, mag-asawa nga kayo, ano?
Hindi nga kayo magkahiwalay pero palagi naman kayo nagtatalo dahil may namumuong galit, napipiko, naaasar. Kaya hangga't ngayon Sagittarius na nakita mo na 'tong videong ito, pag-aralan mo kung anong klaseng sitwasyon ang meron kayo ng asawa mo, ng karelasyon mo, then admit mo sa sarili mo kahit na huwag kang mag-sorry, pero admitin mo sa sarili mo, nagkamali ako, negatibo pala yung pinagsasabi ko, negatibo pala yung mga ginagawa ko. Puwede mo namang baguhin yan, eh, hindi pa naman huli ang lahat. Kahit na sabihin mo hindi kayo mag-work nitong person na 'to, hindi ko alam kung mag-asawa kayo, anong relasyon ang meron kayo. Kahit sa next na karelasyon mo, puwede mo namang baguhin. Ang tao, hindi ka patatawarin yan, yung pagkakamali mo forever na yan, pero ang Panginoon pinapatawad ka niyan. Kailangan nga lang meron kang pagsisisi, and then doon mo tahakin mo na yung panibagong landas, gano'n yan. Okey, Sagittarius? Sa ibang mga tarot reader, hindi mo makukuha yung ganyang klaseng advice. Ako Sagittarius, nandito ako sa Japan. Marami akong mga kliyenteng Japanese. Ang mga Japanese, matataas ang vibration frequency. Kaya alam mo, sila, bawa sa loob ng tren, marunong sila mag-thank you. Yan, importante yan, yung salitang thank you. Kahit na hindi ka nagpapasalamat sa taong yun, mag-thank you ka or sorry. Importante yan. Kaya dito sa person mo, kahit sabihin mo, hindi naman ako may kasalanan, siya ang may, hindi naman ibig sabihin pag nag-sorry ka, ikaw, siya ang may kasalanan or kailangan may kasalanan kang gawin. Pagpapakumbaba kasi yun. Okay? Ganun yun. Pero alamin natin kung may pagbabago bang magaganap sa inyo or sa energy mo, ikaw mismo, or sa inyong kaganapan. Sa inyo ng person mo, no? Oh, daming tumalsik. My God. So, meron tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Ito na, ang baraha mo. So, meron tayong milestone. 6, angel number 6, milestone. And then, kompletohin na natin. 4, people, teacher. Okay? So, Sagittarius, kung ikaw sa tingin mo na mas may alam kaysa kumpara sa person mo, ikaw na magturo sa kanya, no? Then, meron tayong 8, the healing light. New supportive connection. 8, lumabas na ang inyong angel number 88. Tingin ko, etong person mo, no, wala talaga siyang kakayahang magtalaga. Or baka kayong talaga mismo, meron talaga kayong, kumbaga, overstress, na burnout na kayo sa inyong mga kaganapan, sa inyong samahan. I'm sorry, meron pa pala tayo dito. Consciousness. Deserving. 6, dalawa na. 6, 6 plus 6, 12. Then, 8, 8 plus 8, 16. 7, 1 plus 6, 88 angel number, 64, 10, tapos dito rin 12, tapos 12, tapos 6, half dito ng ano, tapos nandito ang ano. Okay. Tingin ko, may takot kayong akuin yung mga inyong responsibilidad. Yung inyong mga obligasyon, kung ano man yan. Pero huwag kayong matakot, alisin nyo yan. Kasi pumasok kayo sa isang relasyon, sa isang samahan. So natural lang na meron kayong mga obligasyon, responsibilidad, pera, samahan, tao, kung ano man yan. Lahat kasi involved yan, So ngayon, alisin nyo yan, akuin nyo. Dahil ang samahan, hindi lang palaging masaya, hindi lang palaging hirap. Ano yan eh, tawag dito, minsan pagka samahan, minsan, kumbaga, lubak-lubak na daan, yun. Hindi lumalabas sa Tagalog yung gusto kong sabihin sa iyo, nasa Japanese eh. Sorry ha, Sagittarius, kasi marami akong mga Japanese client na katulad nyo rin, na mga kabataan, lalo na gusto lang nilang pumasok sa isang relasyon, pero pagdating sa obligasyon, sa responsibilidad, wala. So malamang ganun din kayo, kasi ito sinasabi ng baraha. So ang kailangan dito, nakakita kung pagbabagong magaganap sa inyo. Kung before, mahina ang inyong samahan, wala kayong concrete na pananagutan, responsibilidad, or concrete na kung mag-isip,
pero dito magkakaroon kayo ng konting siguro konting development, magkakaroon kayo ng konting improvement, maging kayo man, magkaayos man kayo o hindi, ikaw lang Sagittarius magkakaroon ka ng personal improvement dito. Kaya masasabi ko, oo, marami kayong may mga kulang kayo sa inyong samahan, kulang sa suporta, which is tingin ko, ngayon, lalabas yan. Kung dati kulang kayo sa emotional support, mga ganyan ang mga bagahe nyo, na ngayon maghahati na kayo. Tingin ko yung iba sa inyo, mahihil nyo yan. Magkakaroon na kayo ng, kasi nangunguna yung takot dito sa inyo yung pag-iwas, mahinang pundasyon, di ba? Kaya tingin ko, yung takot nyo na harapin ang inyong mga problema o yung inyong mismong relasyon na malamang later on marirealize niya rin, hindi lang pala palagi masaya dapat. May pagsubok din pala. Nandiyan pala, malalaman niya yan Kaya yung pagsubok na tinatahak nyo ngayon, baka yung iba sa inyo, napaka-nonsense, pero nakakita ako naman na magkakaroon kayo dito ng realization. Malalaman yun, mahal ko pala siya. Yung ganun. Kaya ngayon, maghahati na kayo dito ng pasanin nyo. Okay? Mahihil nyo ang isa't isa, magtuturuan kayo, at ang samahan naman kasi talaga kailangan talaga milestone. Hindi naman agad-agad na goal agad kayo. Okay? So, maraming mga kaganapan ang mangyayari sa inyo dito, pero bottom line, ang mga pagbabagong magaganap sa inyo dito, nakikita ko, magkakaroon kayo ng realization. Kung dating takot kayo, marirealize nyo na yun, meron pala akong takot. Yung person mo, ganun din. Meron pala akong mental health issue. Alanganin pala ako para pag mag-isip. Palagi pala akong ganito, ganyan. So, malalaman nyo yan, Sagittarius. Ikaw rin, lalo na Sagittarius, ikaw nanonood nito. Kung dati, palagi kang inis sa pag-uugali ng person mo dahil irresponsable, selfish, sinungaling, may kung ano-ano kayo sariling obsession, na bottom line, kulang kayo sa suportahan. Pero tingin ko magkakaroon kayo ng realization at susuportahan nyo ang isa't isa. Okay? Yan ang nakakita ko. And deserve mo rin naman na suportahan dito, Sagittarius. Deserve mo na suportahan ka ng person mo. But still, hindi lang ikaw ang magtuturo sa kanya. Siya rin magtuturo sa'yo, ikaw rin turuan mo siya. Magturuan kayong dalawa. Okay? Kasi yung lahat ng mga nararanasan nyo, kailangan kayo mismong dalawa ang Actually, babasahan kita sa Biblia. Teka lang ha. Sorry ha, kasi sinasabi ko sa inyo, usually talaga, spiritual reading ako. Okay? Hindi ako mangkukulam, pero may kakayahan ako, may spiritual eye ako. Ang sinasabi ko, hindi third eye, spiritual eye. Dahil ang spiritual eye, may discernment. At marunong din ako, kung kulam lang, kaya ko rin mangkulam, kaya ko rin magpabalik. Pero hindi yan ang trabaho ng light worker. Ang trabaho ng light worker, ang itaas ang inyong vibration frequency. Nang sa ganun, magkaroon kayo ng magandang buhay. Okay? At binabase, ikaw Sagittarius, magbasa-basa ka ng Biblia dahil nasa Biblia, yan ang gawin mong roadmap. Okay? Babasahan kita dito sa Proverbs 17 verses 9, anumang relasyon magtatagal ay nangangailangan ng kapatawaran. Okay? Kaya dito, kung halimbawa, umalis na yung person mo, iniwan ka mag-isa, may obligasyon sa'yo, kung ano man yun, baka ginawa kang single mom, okay? Hindi ko alam ha, kung naka-resonate ka, take it, hindi naman just leave it. Pero, kailangan mo pa rin patawarin itong person mo kung iniwan ka sa ere mag-isa. Ikaw lang, tinalikuran yung responsibilidad, obligasyon. Pero patawarin mo pa rin siya. Okay? Dahil lahat tayo, hindi tayo perpektong tao. At sa bandang huli, magkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawahan kahit sa mga mahal natin. Actually, nakasulat yan kanina. Sabi ko, Proverbs 17 verses 9. Okay? Sasaktan natin ng iba at sasaktan tayo ng iba. Ngunit kung magpapatawad tayo or magpapatawad ka sa isang pagkakamali, maibabalik mo ang pag-ibig. Ngayon, bakit naisip ko yan? Kasi kanina, ina-add ko yung iyong mga angel number dito habang ang bilis ng takbo ng utak ko, no? Sorry ha, ganun ako mag-isip Ngayon, habang tinitingnan ko yung baraha mo, ina-add ko rin ang inyong mga angel number.
So, kaya makulit ako kanina, dito ako nag-a-add-add. Ngayon, kaya naisip ko na 17, Proverbs 17 verses 9, which is, yun nga, sinabi ko na anumang relasyon magtatagal, nangangailangan talaga ng kapatawaran. Ngayon, kung ikaw, Sagittarius, nagkaroon kayo ng problema talaga ng person mo, naiwan ka mag-isa, ikaw na lang ngayon nanghihina ka na dahil ikaw na lang ang umaako ng responsibilidad, tingin ko naman may pagbabagong magaganap sa iyo. Maaring hindi kayong dalawa magkasama ulit, okay? Pero tingin ko, Sagittarius, magkakaroon ka ng uh, self-improvement, self-development, self-realization. At kailangan mo magkaroon yan. Okay? Maging bagong karelasyon man sa susunod, or magkabalikan man kayo o hindi, or ngayon magkaaway kayo, pero hindi naman kayo naghiwalay. Kahit ano pang sitwasyon ang meron kayo, still kailangan, kahit sabihin ko naman may ganito mong pagbabago magaganap, kung hindi ka naman talaga mismo magbabago, wala rin. So ngayon, nakikita ko na magkakaroon kayo na maganda ditong samahan dahil sinasabi rin ng baraha na new supportive, new connection. And then deserve mo yan, Sagittarius, ang maging masaya. Okay? And then mahihil mo rin ang sarili mo or kayong dalawa ng person mo. Depende. Okay, so dito rin sinasabi teacher. So tuturuan mo ang person mo, tuturuan ka rin ang person mo. Pareho kayo. Kaya ang isang relasyon na hindi lang palaging masaya. May mga pagsubok, may hadlang, maraming blockages na kailangan yung ma-overcome. Kayong dalawa mismo para makatikim kayo ng laughter. Laughter ng buhay nyo, abundance ng buhay nyo. At tumapang kayo at makayanan yung protektahan ang inyong relasyon mismo. Okay? So, Sagittarius, kung gusto mong pakinggan about sa sinasabi kong third eye at the spiritual eye, after nito, ipopost ko rin sa video ito, panoorin mo. Kung lalo na kung ikaw ang Sagittarius na chosen one or my calling. Okay? So, for the meantime, Sagittarius, hanggang dito na lang po ang ating video. Nagpapasalamat ako sa inyong like, share, comment, at sa oras na inilaan nyo. At Sagittarius, kung meron kang sariling validation sa baraha, then ikaw na lang mag-validate. Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. At hindi to reading para sa isang Sagittarius. General po to. Kung gusto nyo ng personal reading, kontakin nyo lang po ako. Okay? So Sagittarius, maraming salamat at panoorin nyo yung susunod na video. Namaste po. Bye-bye. Okay guys, thank you sa hanggang dito pinanood nyo itong video to. So dito nag-print out ako at gusto kong i-explain sa inyo dito sa video ito yung pagkakaiba talaga ng taong may third eye at yung taong may spiritual eye. Actually ito sa aking group community sa Facebook, sinishare ko na po ito. Which is yung taong may third eye, makikita nyo, ito image lang to ha. So tatlo yung third eye, tatlo yung mata niya. So meron siyang third eye dito sa noo. Ito yung normal na taong may third eye. Okay? Image lang to ginagawa ko. Pero pag ikaw ang taong may spiritual eye, ganito. Ibig sabihin, may liwanag. Okay? So, mas may discernment ka kumpara sa normal na taong may third eye. Malaki ang pagkakaiba. Bakit? Kasi ikaw na may spiritual eye, magkaiba ang vibration frequency nyo. Kasi dito, babalik tayo sa mga tinuro ko sa inyo. Lalo na sa mga Gemini or sa lahat ng mga zodiac sign, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Lahat na sinabi ko. So, babalik tayo before na share ko na po ito sa inyo about sa Kundalini, about sa 7 chakra. And kasi may marami po sa akin, everyday palaging nagsisend ng email at saka sa messenger, at saka sa mga group community ko na sinasabi na, Ma'am Aiko, pa-open ang third eye. Magkano ka ba? Magkano ba pa-open? Alam nyo guys, ito lang sasabihin ko sa inyo, madali lang i-open ang third eye. Pero, kung ikaw ang taong responsible, hindi mo ipapahamak ang kapwa mo. Diba? Ganun yun eh. Kaya yung mga taong may third eye na nangkukulam, bakit ka mang kukulam? Yan ba tinuro ng Panginoon sa iyo? Ni Hesukristo? Saan nakasulat sa Biblia ang kulamin mo ang asawa mo, ang ibang tao, ang gayumahin mo, ang pabalikin mo ang taong lumayo sa iyo na hindi mo naman asawa, nag-away-away kayo, nawala na kayo ng respeto sa isa't isa? Hindi ganoon eh. 'Di ba? Dahil sinabi ng Panginoon na dito magmahalan tayo at kaya tayo nandito sa lupa, nandito sa mundong ito
para sambahin ang Panginoon. Yun naman ang rason talaga kung bakit tayo naandito eh. At yung ating soul para magkaroon din tayo ng experience. Pero ang pinaka-primera una natin gagawin ay sambahin ang Panginoon. Ang ginagawa ng ibang taong may third eye, kasi mga dark sila eh, mga dark worker. Kaya tingnan mo, ang laki ng pagkakaiba, di ba? Ang may spiritual eye, maliwanag, meaning may discernment. Yung lahat ng vision na nakakita nito kasi guided na sila. Dahil eto, sabi ko sa inyo, kailangan nga ma-activate nyo itong 7th chakra. Hindi pwedeng third eye lang. Kasi every chakra, meron niyang stages na ipupurify kayo. Kaya nga dito, ang left is renewal, and then ang right is blood of Jesus, which is purification. Ito ang Holy Spirit. At ditong sa taas, yung crown chakra, ang Christ consciousness. Kapag may Christ consciousness ka, divinely guided ka. Ayan. Kaya ganyang kaliwanag. 'Di ba? Ang laki ng pagkakaiba sa taong may third eye. Kaya dark nga yan eh. Yung mga dark worker na yan, third eye lang ang meron sila. Eto lang yan. Pero hindi, kasi yung soul natin, meron po tayong mga karma, trauma sa present lifetime at sa past. Marami tayong past life. Okay? So, hindi ka nagpunta dito para, alam mo, may third eye ako, lahat maaano mo, pera. Yung pera, hindi mo madadala yan sa libingan mo. Pero ito, Christ consciousness. Ino-offer sa iyo ng Panginoon ang kanyang kingdom of heaven, which is eternity. 'Di ba? Bakit ka magiging Bakit ito lang ang gusto mo? Dahil sa kamunduhan nito eh. Material thing to eh. Which is ego yan. Kaya malaki ang pagkakaiba talaga. Kaya pag nasa tamang frequency ka, meron kang discernment, meron kang Christ consciousness. So, eto ang dark worker, eto ang light worker. Kaya nga sinabing light dahil may liwanag. Bakit may liwanag? Dahil na andito ang Christ consciousness. 'Di ba? Kaya kailangan i-open mo ang heart mo, paakyatin mo sa crown chakra, and then ibaba mo. Dito ka magsi-circulize. Dito mo at ang soul natin kasi parang sibuyas yan. So, may stages kang natatapos, na overcome mo yung mga yan, na-activate mo, then yung mga stages. Kasi kailangan din natin yung trauma natin, inner child yan eh. So, kailangan mo rin ma-heal yan. So, every stages ng chakra mo, kailangan mong ma-heal. Yan 7 na yan, bago mo ma-reach ang crown, and then pababain mo dito sa heart. So, purification, renewal, and then, yan, ang Holy Spirit, which is, shushum na ang tawag dyan sa Indian. So, yun. Kaya ang laki ng pagkakaiba, di ba? So, guys, wag kayong masyadong makumaling sa third eye. Okay? Lalo na yung iba sa inyo, gusto niyo magpa-open ng third eye. Wala namang pambayad yung iba eh. Wag na kayong mag-alay ng kung ano-ano, mag-alay ng dugo or magdasal lang kayo, and then pwera pa sa pagdadasal, gumawa kayo ng tamang aksyon. Positive thinking, positive action. And then ang Panginoon na, ang universe na ang bahala. Kasi hindi naman porket perpekto ka, pipiliin ka ng universe na maging, ikaw, anointed ka na, chosen one ka na, spiritually awakened ka na. No, hindi. Ang karamihan dito na-anoint or yung merong calling, yung willing maglingkod sa Panginoon, and willing na ma-overcome, ma-heal lahat ng yan. Kaya yung taong gusto lang ang third eye, akala mo makakausap mo yung namatay mong kamag-anak, akala mo siguro makokontrol mo to, yung lahat ng vision na makikita mo, nagkakamali ka. Hindi yan ang makakita mo. At karamihan dito nababaliw. At makakita mo na lang yung mga buhay nila. Tingnan mo na lang yung buhay nila. Dahil kung ikaw ay may Christ consciousness, ikaw ang talagang light worker. Okay? Divinely guided ka na. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kahit anong klaseng buhay. Kasi less suffering ka na. Okay? Kaya kailangan linisin mo yan. I-heal mo, and para ma-heal mo, kailangan mo rin mag-yoga, exercise, syempre pagkain, tamang pagkain, self-discipline din kasi ang kailangan dyan. Okay? So matrabaho. Kung sasabihin mo matrabaho talaga. Kasi
Pinapolish ka ni Lord. Kumbaga sa kutsilyo, hinahasa ka niya. Kaya hindi ka pwedeng dito ka lang sa third eye. Malaki ang pagkakaiba. Okay? Para ma-attain mo to, etong liwanag, itong Christ consciousness, gumawa ka ng positibong bagay. Okay? At huwag kang mag-focus sa material. Mag-focus ka kung Kristiyano ka, kung ano man ang relihiyon mo, hindi ko alam. Pero mag-focus ka kung sino man ang Diyos na pinapaniwalaan mo. Siguro naman hindi naman sinasabi ng Panginoon mo na, oy, saktan mo yung kapitbahay mo, oy, ganit ko lang. Hindi naman siguro gano'n ang Diyos na pinapaniwalaan mo, di ba? Lalo na kung tayo mga Pilipino. 83% ng Pilipino is Kristiyano. Kay Hesus Kristo tayo naniniwala. Di ba? Kaya nga, Christ consciousness na andito. Which is, ang Christ naman meaning is anointed. Di ba? Pag sinabing anointed, di ba? Anointed oil, di ba? Papahiran ka. Kaya dito, pag na-reach mo yan, parang merong mga kiliti na parang may tubig na sari-sari mararamdaman mo dito eh. Dahil yan ang Christ consciousness. Yan ang liwanag na matatamo mo. Kaya meron kang discernment kumpara sa taong may third eye lang. Ang laki ng pinagkaiba, di ba? Okay? So, yan lang ang gusto kong ma-share sa inyo. At kayo nang bahalang pwede naman kayo mag-research sa internet, lalo na kung kayo ang mga chosen one, kayo ang taong merong calling, okay? Tinatahak nyo na ang inyong spiritual journey. Huwag kayong matakot, kasi you will going to step sa unknown world. Wala kayong alam dyan. Pero ang tanging masasabi ko lang, ipaubaya nyo sa Panginoon. At kailangan talaga full trust sa Panginoon. Sa Panginoon na kayo maniwala. Kung ayaw nyo maniwala sa sinasabi ko, then maniwala kayo sa Panginoon. Okay? At yung mga kilos nyo dapat positibo. Okay? Iwasan nyo ang manggulang sa kapwa. Iwasan nyo yan. At huwag kayong masyadong ma-obsess sa mukha nyo, sa katawan nyo, sa pera, sa anuman. Dahil ang Panginoon na ang magbibigay sa inyo ng biyaya. Okay? Bahala na yung ibang tao na bakit nagpapabayad ka, ganyan. Hayaan mo sila. Okay? Basta pag meron kang trabahong, kasi bibigyan ka ng mission ng Panginoon once na naging spiritually awakened ka na. Kaya kailangan panagutan mo yun. At saka guys, hindi ibig sabihin na pag naging spiritually awakened ka na, automatically katulad kita na psychic medium. Hindi. Baka ang ibibigay sa'yo ni Lord, more on sa politiko, more on sa religious, maging pastor, maging propesiya, or sa ospital. Kasi nga, di ba sinasabi sa Biblia, in my Father's house, there are many mansion. So yung many mansion, yun yung mission na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya hindi mo kailangan gayahin ako as a tarot reader or kung ano man. Kasi siya ang magbibigay sa iyo ng mission mo. Maliliwanagan ka, lahat na intuition, magugulat ka na saan nagagaling, bigla ka na lang gagawa ng kung ganito, ganon. Ganon po yun, yan ang discernment. At para makaano ka niyan, kailangan positibo talaga ang mga ginagawa mo. Okay? So, ganun yan guys ha. At saka guys, ang universe, walang pakialam yan sa reaction mo. Ang concern niyan, yung frequency mo, yung intention mo. Okay? So, kailangan maganda palagi ang intention mo, malinis ang budhi mo. Okay? Baka yung may iba sa inyo, malikot ang kamay, kung ano ang ginagawa. So, kung ano mga negative, sari-sari yan. Mahilig kang magchismis, manira ng tao, pag-awayin yung mga tao, negatibo yan. At tayo mga tao, time to time napoposes tayo. Kung ganun din lang, lahat tayo mapoposes talaga. Kaya kung magpapaposes ka, doon na lang dito sa liwanag, di ba? Dito sa Christ consciousness. Bakit ka magpapaposes dito sa dark? Sisirain mo lang ang buhay mo, di ba? Una-una yung kaluluwa mo. Pero ang mga tao kasi dito sa mundong ito, yung iba kasi talaga, may soul, pero nakaprogram sila. Maniwala ka sa hindi. Kaya sila mismo, hindi nila alam kung talaga bang tao sila. Normal, meron pa nga artista eh. Ay hindi mo alam yan. As long as hindi ka nakakarating dito sa Christ consciousness, hindi pa tumataas ang iyong vibration frequency. So pagka tumaas yan, ang iyong
na-activate mo ang iyong chakra, and then etong shushum na, umabot na sa taas, marami kang impormasyon na makukuha. Meron tayong quantum physics, multiverse, at yung iba sinasabi nila na na-adapt sila ng alien abduction. Hindi. Hindi mo alam, sinundo ka lang ng mga kamag-anak mo sa planeta, sa ibang galaxy. Akala mo lang na-abduct ka. No, hindi. At diyan mo malalaman yan kapag nagkaroon ka na talaga ng discernment. Christ consciousness. So marami pa yan guys. Gusto ko, kaya paunti-unti kong sinishare sa inyo dahil yan ang katotohanan. Maniwala ka sa hindi. Kaya yung third eye, huwag kang ma-obsess dyan. Ma-obsess ka dito sa chakra mo. I-align mo to. Okay? Para ma-align mo yan, positive doing talaga. Okay? Gumawa ka ng tama, basahin mo ang Biblia, yan ang roadmap mo na masasabi ko. Or maghanap ka pa ng ibang mga, just like ng Bible ng Jewish, or Bible ng Buddhism, Hinduism, marami pa, Taoism, di ba? Ewan, marami pa eh. Basta mag-research ka na lang na para sa inyo. Okay guys? So maraming salamat sa oras na inilaan nyo ha. Para lang ito sa mga chosen one, sa mga taong may calling, at para lang sa mga taong open sa mundo ng spirituality. Kung hindi ka naka-resonate sa usapang ito, huwag ka naman problema. Okay? Malamang hindi mo pa time, wala ka pa sa ganong stages. Panoorin mo na lang, pakinggan mo, kasi ako, more on nauna yung experience ko. Kaya, experience, saka research. Hindi kasi ako mahilig mag-research. Kasi, gaano karami ang re-research mo? Ang dami, sa katerban yan. 'Di ba? Makukurta, kaya ang nangyayari sa ibang mga taong spiritually awakened na mga intermitido, paranoid. Gusto nila sila ang advance. Hindi ka pwede mag-advance dahil wala kang kaalam-alam. Ang Panginoon, ang universe ang mag-aano sa iyo, ang mag-a-assist. Kaya nga pag na-open mo ang heart chakra mo, divinely guided ka na. Kumbaga, possess ka na dito ng good spirit, hindi evil spirit. Okay? Yan ang malaking pagkakaiba dyan. Kaya kung magpapapossess ka rin lang sa Holy Spirit na. 'Di ba? Yun nga lang, kailangan mo ng pasensya, pagtsatsaga. Huwag kang magmadali dahil hindi natatapos siya ng overnight. You have to earn it. Okay? So, thank you guys. Namaste po. Bye-bye.